Nagbabadyang tumaas ang presyo ng gamot dahil sa epekto ng giyera sa gitnang silangan. Posible raw yan sa Hulyo. Nasa frontline balitang yan si Ian Suyu. Hindi lang ang transport sector ang umaaray ngayon dahil sa krisis sa langis. Maging ang healthcare and medicine sector apektado. Sinasalo raw ng mga pharmaceutical companies ang dagdag gastusin sa pag-angkat di lang ng gamot kundi pati mga raw materials mula sa ibang bansa. Ayon sa Pharmaceutical and Healthcare Association of the Philippines, karamihan ng mga gamot sa Pilipinas ay galing sa Europe, Amerika, India, Japan at China. At dahil mahal ang jet fuel ng mga eroplano, napamahal din ang pagbiyahe sa mga gamot. May sapat na buffer naman daw ang mga kumpanya para saluhin ang gastos na aabot hanggang June 2026. Hahanap tayo ng alternative routes or alternatibong ruta para safely ma-ship dito yung mga gamot na ating kailangan. Kami currently ang nag-absorb nitong mga price increase in the jet fuels. Yung nagtaas ng presyo sa logistics, yung mga retailers at yung distribution companies na currently kami ang nag-absorb. Pagtitiyak naman ng grupo, walang magiging taas singil sa mga gamot hanggang katapusan ng Hunyo. Bagay na tila tugma naman sa pag-iikot ng News 5 sa ilang mga butika. Siguro po sir, hindi pa lang siya mararamdaman ngayon dahil di ba po may sinabi nila nung una may ano naman tayo, stock pa naman tayo. Baka sa mga susunod po mararamdaman siya. May mga stock pa naman po din po kami. Kung tataas naman po yung presyo po, siguro mga centavos lang or piso pero sa ano po namin wala naman pong nagbago. Pero heto ang tanong ng lahat ngayon. Bagamat may ilang buwang pang buffer ang mga pharmaceutical companies bago sumapit ang Hunyo, ang pangunahing tanong dyan ay ano na ang mangyayari pagsapit ng June. At isa pang mahalagang tanong na kailangang masagot, ano-anong uri ng mga gamot ang magtataas ng presyo? Isa sa mga posibleng tumaas ang presyo ay yung mga biologics o yung mga gamot na gawa sa living organisms. Kabilang dyan yung mga gamot sa cancer, insulin, pati mga bakuna kontra flu at hepatitis. Pero kung magkano ang itataas ng mga yan, hindi pa masabi sa ngayon. Bago naman magtaas, kahit hindi crisis situation, merong analysis na ginagawa or rational for increasing drug prices. Right now, we are also trying to assess alongside with our global counterparts. Sa ngayon, nakamonitor ang Department of Health sa presyo ng mga butika. Ang aming nagiging usapin moving forward is kung magkakaroon man ng pagtaas, dapat yung ginamit ko ning terminong to dun sa usapin sa mga ospital, yung tinatawag na unbundled or yung naka-breakdown, na para malaman natin na talaga bang langis, diesel o crudo yung dahilan ng pagtaas at hindi ibang bagay. Para malinaw yon kasi kung talaga naman yun ang dahilan, hindi natin makontrol yun. Tuloy-tuloy din ang yakap program ng DOH na nagbibigay ng libreng gamot. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.